Pwede bang hingian o may, okay, pwede ka matulog dito, pwede kayong tumira dito, magbayad kayo ng renta. Di ba? Pwede bang may ganong karapatan si Tatay Bong? Pwede, pero ang problema dito hindi lang yung support na ganyan, ano. Ang problema dito is respect. Kasi miski na wala kang trabaho, Pudong, parang ang nawala sa iyo respeto sa magulang mo, 'di ba? Ang feeling ko kasi magulang na tayo di ba? Nagpalaki tayo ng mga anak natin. Time naman na mag-payback kayo. So, kung gusto nyo, Malungbong, kung gusto nyo ba ng ganyan, magbayad ng renta? Hindi naman yung renta, hindi naman solusyon sa problema ninyo. Ang solusyon sa problema ninyo, nawalan na ng respeto. Ikaw naman, nawalan ka rin ng pagmamahal siguro, ng pasensya dahil sa ano. So, ang tanong, sino may kasalanan? Kasalanan nung live-in mo. Kasi siya yung third party Bago siya pumasok, di ba nawalan ka ng asawa? Bago siya pumasok, okay naman kayo. Kanya, ang magulang hindi napapalitan. Ang kasama, asawa, nako, pwedeng divorce, pwedeng hiwalayan. Okay, Doc Camille, anong nakikita mong psychological pattern dito? Parang, ito nagugulat din ako, hindi ko kailangan ng renta. Parang ang kailangan lang niya, respeto. Yes, mula exactly. sa anak at pagpapakumbaba, ano? Ay, oo. Importante yun, ate ko rin. Kasi ang hirap yung tinatawag nating blame shifting. Kasi dito si Kuya Bong, ang sinasabi na nga niya na ganito ang ginagawa ng anak ko. Tapos sasabihin naman ni Pudong, hindi, ganito ang ginagawa ng tatay ko. Di ba? Pag dating sa ganyang pagkakataon, unang-una, pag nawala yung respeto mo sa magulang, paano mo sasabihin na talagang may pagkakataon na magiging maayos pa kayo? Kumisan, respeto lang. Respeto na in the sense na yung pakita mo na nagpaalam ka lang na sinasabi mo magdadala ka ng babae sa bahay, malaking bagay na yon para sabihin mo na nire-respeto mo yung mga elders o yung mga nakakatanda sa loob ng pamamahay nyo. Pangalawa, sana maintindihan mo rin na pagdating sa ganitong pagkakataon, maging open yung communication nyo. Dahil kasi kung kahit pa paano, nagkakausap kayo na maayos, ang hirap para sabihin natin ng isang anak, bakit ba nag-i-stay sa puder na magulang? Pwedeng sabihin natin, gusto mo silang alagaan. Paano kung ang iniisip mo kung sakasakali? Kasi pag nandiyan yung magulang ko, hindi ko na kailangan magtrabaho Dahil kasi meron namang magpapakain sa akin. Merong pagkakataon na kahit pa paano, hindi ako kailangan maghanap ng trabaho dahil kasi may matitirhan ako. Pag naging ganun ang ating pag-iisip, sigurado talagang lahat magagalit sa'yo. So, eto, definitely, magpakumbaba ka at humingi ka ng patawad sa lahat ng ginawa mong mali. Ayan, kasi nga, ikaw yung anak. Hindi ba? Okay, Brother June, malalim na ang samaan ng loob dito, no? Sa pagitan ng tatay at ang anak. Paano sila maaayos? Saan magsisimula? Magsisimula yan kay Pudong. Pudong, humility. Magpakumbaba ka kay tatay, no? Una, yung unconditional love, naniniwala ako, hindi kaya ng tao. Only God can do it. Only God can give unconditional love. Kahit anong gawin mong kasalanan, meron siyang kapatawaran sa iyo. Hindi yan sa tao. Sa tao laging may kondisyon kahit magulang. Walang magulang na magtsatsaga sa isang anak na batugan. Pinakain ko na nga ng tanghalian, hapunan, breakfast. Maghugas man lang ng pinggan. Konsuelo na yun. Nagdala pa ng babae sa bahay. Di ba? At wala rin hanap buhay ang babae. Hindi rin nire-respeto ang magulang. Mauubos ang pasensya ng tatay. Si Bong, alam niyo yung stress na pinagdadaanan ni Bong? Yung asawa niya, quote and unquote, may cancer daw. May problema, hindi mapagamot, hindi maibigay lahat ng kailangan. Pagkatapos yung katuwang mo sana, paborito kong anak nung araw pa. Pagkakain, mahihiga, hindi mahugasan ng pinggan. Pudong, naintindihan mo ko bilang magulang, no? May pag-asa pang maayos yan. Huwag mong hanapan ng unconditional love ang tatay mo. Wala yan. Hindi maibibigay ng tao yan. Kasi laging may kondisyon sa tao. Ipakita mo sa kanya na respetado mo siya at nirerespeto mo yung bahay ninyo.
Huwag kang magdala ng babaeng pakainin na hindi marunong rumespeto sa magulang. Kailangan marunong. Kahit nga hindi kayo kasal, kung nakikita ka naman yung kalivin mo na naglalaba, naglilinis, naghuhugas ng pinggan, nagluluto, konsuelo na yun. Pero hindi nakikita kasi ni Bong. Humility, magpakumbaba ka, tapos ang lahat, humingi ka ng kapatawaran. Ayan, thank you very much sa ating trio tagapayo.